Ako ang inyong Lolo Pael. At ako naman si Kabanong. At ito ang aming kwento. Mainit ang sikat ng araw pero malinis at malamig ang ihip ng hangin sa kabaan ng terminal ng bus sa Maynila. Sa gitna ng masikip na pila ng mga pasahero, ang tatlong magkaibigan na sina Maria, Leonor at Teresa ay abala sa pag-aayos ng kanilang mga bagahe. Si Leonor ay lalaking payat ngunit matangkad. May maamong mukha na tila laging nakamasid sa paligid. Mapapansin agad sa kanya ang pagkaingat sa kilos at pananalita. Parang bawat tingin niya ay tila ba mayroong kaagad hinahanap na sagot sa mga bagay-bagay. Katabi niya sa kanan si Maria, morena, palangiti at likas na palakaibigan pero may pagkamahinhin. Habang si Teresa na nasa kaliwa naman ay magandang babaeng mistisa. Siya ang pinakakikay sa magkakaibigan. May kaya siya sa buhay pero hindi maarte. Ito ang dahilan kaya mas marami pang humahanga sa kanyang kalalakihan. Totoo ba na 3 oras lang ang biyahe natin? Hindi na rin ako sigurado eh. Ang tagal ko na kasing hindi nakakauwi sa amin. Tatanong ko mamaya sa konduktor o driver. Okay, sige. Chinek ko rito sa map. Ang sabi, nasa 5 hours siya. Mahaba rin pala. Oo nga eh. Pero kung naabutan tayo ng traffic, posible na umabot ng 5 hours. OMG! Mag-iinit ang mga puwet natin ito. Nagtawanan ng dalawang dalaga habang si Leonor ay nananahimik lang sa isang gilid. Nakatitig kasi siya sa karatula ng bus na maghatid sa kanila papuntang sitio na Huyad. Isang baryo na nakapaloob sa kabundukan ng probinsya ng Bianta. Doon nakatira ang mga magulang niyang 7 taon ng patay. At tanging ang tiya Nora na lang niya ang nandun na matagal na rin niyang hindi nakikita. Maya-maya pa, pag-upo nila sa bandang gitna ng bus, ay napansin nilang may isang lalaki sa likuran na agad umagaw ng pansin ng 2 dalaga. Matangkad yun, malapad ang magkabilang balikat at may buhok na mahaba ngunit maayos ang bagsak sa magkabilang pisngi. Moreno siya ngunit may maputing kuti sa ilalim ng balat. Tanda ng pagiging dugong banyaga. Nakaitim ang gwapong lalaki na naka-leather jacket kahit mainit at nakasalamin na dark tint kahit nasa loob ng bus. Tumabi ang matipunong lalaki sa isang bakanting upuan sa likod nila. Tahimik lang yon ngunit nang minsan lumingon si Teresa para sumilip sa bintana, ay nagtagpo ang kanilang mga mata at ngumiti ang lalaki. Isang ngiting hindi basta-basta malilimutan ng dalaga. Gosh, girl. Tingnan mo yung guy sa likod. So guwapo, so yummy, and so hunky. Perfect example siya ng TDH. Anong TDH? Lumaki ka talaga sa bundok, no? Hindi mo alam yung TDH? T as in tall, D as in dark, and H as in handsome. Sus, mas pogi pa ako dyan eh. Malaki lang katawan niyan sa akin. Ang bitter ah. Hayaan mo na lang kami ni Maria na mag-enjoy sa tanawin. Hindi talaga siya tanawin. Hayaan mo na. Basta kapag mga pogi, magagandang tanawin na yun para sa amin ni Maria, di ba girl, ha? Ikaw talaga. Pero mukha siyang hindi Pinoy ah. Ang tangos ng ilong saka medyo maputi siya. Oh my! Imported. Napailing na lang si Leonor sa inasta ng 2 dalaga. Pagkalaon ay bahagya siyang napakunot ng noo dahil may malamig na dampi ng hangin na dumaan sa batok niya. Doon niya rin napansin na nakatitig na pala sa kanila ang nasabing lalaki. Nakaramdam siya ng kakaibang aura na hindi mawari pero ipinagsawalang bahala na lang niya ito. Kung makatitig naman ito, kala mo kung sinong pogi. Ginamit na niya ang neck pillow at saka pumikit dahil nagsabi na rin ng konduktor na ilang minuto na lang ay aalis na sila. Maya-maya pa, habang umuusot ang biyahe, ay naging maingay sa likuran sina Maria at Teresa. Tila naalimpungatan sa kanila si Leonor. Paglingon niya
ay naabutan niya ang dalawang kaibigan na nakikipag-usap na sa lalaki na kalaunan ay nagpakilala bilang si John Witt. Phil-Am daw siya, anak ng sundalong Amerikano at isang Pinay mula sa Mindoro. Iisa lang din pala ang pupuntahan nilang lugar. At ang dahilan daw sa pagpunta niya sa sitio na Huyad ay para magpahinga rin at malayo sa gulo ng syudad. Nakinig lang si Leonor sa usapan ng tatlo at nag-obserba na rin. Tila may kakaiba kasi siyang nava-vibe sa lalaking dayuhan. Parang meant to be tayo John. Yeah, I think so. By the way, nice meeting you, Maria and Teresa. Sana pagdating sa sitio, magkita-kita ulit tayo. Feeling ko naman, kasi sabi ng friend namin dito na nagtutulog-tulugan maliit lang ang probinsya nila. So, siya palang taga roon. Yup, nakikibakasyon lang kami dahil katulad mo, gusto rin naming mag-unwind. Bukod sa polluted city masyado na ring toxic yung workplace namin. Bakit ayaw niyo mag-resign kung toxic na yung workplace niyo? Sana ganun kadali. Hindi naman kami kasing yaman mo, no? Malamang ikaw pa, travel ka na lang talaga. Yearly lang ako nagta-travel At saka, hindi rin naman ako mayaman. Mukha lang kasi Phil-Am ako. But believe me, I'm broke. Okay lang yun. Ang mahalaga, pogi ka. You're really funny, you know? I like girls with good sense of humor. Hala, like niyo raw ako. Narinig mo yun, ha? I'm so kilig right now, you know? Eme-eme ka, te. Ngumiti lang si John ngunit napansin naman ni Leonor na sa tuwing siya ang titingin sa lalaking gwapo, tila iba rin ang tingin niyon sa kanya. Mas lalo siyang nagduda nang mapansin ang kakaibang ngiti ng lalaking dayuhan. Ngiting tila nagbabadyang gumawa ng hindi maganda. Pumikit na lang ulit si Leonor dahil nanahimik na ang mga kaibigan niyang babae. Umidlip na rin kasi ang lahat at mabilis na lumipas ang oras. Sa ilang oras na biyahe ay may ilang beses na nakatulog sina Maria at Teresa. Si Leonor naman ay mayari ng pagdilat dahil sa kakaibang pakiramdam. Sa tuwing magagawi ang tingin niya sa kabila, ay nakikita niya sa refleksyon ng bintana si John na nakatitig sa kanya. Mabilis na lumipas ang oras. Mataas na ang araw na makarating sila sa sitio na Huyad. Sinalubong sila ng malamig na hangin mula sa kabundukan. Amoy ng bagong ani na palay at tunog ng mga tila nag-aawitang ibon. Ang lugar ay parang isang larawan sa painting. Kitang-kita ang ganda ng malalawak na palayan at mga lumang bahay na gawa sa kahoy sa kapawid. Kitang-kita rin ang simbahang bato na malayo sa kalsada. Ang pinakaagad na mapapansin sa nasabing establishmento ay ang nilulumang kampana. Kumakalansing ito ng mahina kapag humahangin ng may kalakasan. Pagbaba sa bus, sa gitna ng kalsada ay naghihintay na ang tiyahin ni Leonor na si Tia Nora. Nagmano kaagad ang tatlo at sumunod sa ginang papunta sa kanilang tutuluyan. Salamat po sa pagpapatuloy sa amin, Tia. Thank you po, Tia Nora. Ang ganda-ganda niyo po pala. Ang layo ng itsura niyo kay Leonor. Sa kanya nga ako nagmana Ay, hindi ka sure. Habang papunta sa bahay ng ginang ay naglolokohan pa ang magkakaibigan. Hanggang sa mapansin ni Leonor si John mula sa hindi kalayuan. Nakatingin lang yun sa kanila na bigla na lang din lumiko sa isang iskinita. Masaya ang naging unang gabi nila sa sitio. Nagapunan sila sa balkonahe habang pinapanood ang napakaraming bituin sa langit. Tahimik talaga at napakapayapa ng paligid. Kaya aliw na aliw sina Maria at Teresa habang si Leonor ay kampante lang din. Tia Nora, thank you so much po I love chicken nuggets. Overacting naman masyado. Maria, ano ba tong tropa mo? Sa masarap naman talaga Kahit hindi gawang probinsya tong chicken nuggets, feeling ko tuloy napaka-native. Ewan ko sa'yo. Kumain na nga lang tayo at magtagay. Tama. Tagay sa tagumpay na lang.
Nagdala pa ng inihaw si Tia Nora na binili niya pa sa kanto. Nang matikman niyo na magkakaibigan ay nasarapan din talaga sila habang umiinom ng beer. Sa unang pagkakataon, ngayong taon ay nakaranas nga rin sila ng mapayapang pag-iisip. Nakipagkwentuhan pa sa kanila ang ginang ng mga nakakatuwang bagay. Subalit pagsapit ng 10:10 ng gabi ay nagpaalam na yun sa kanila. Pero bago pumasok sa loob ng bahay si Tia Nora, nakarinig sila mula sa hindi kalayuan ng malakas na alulong ng aso. Mabilis na dumaloy ang kilabot sa katawan ng 3 bakasyonista pero para sa ginang ay wala lang yon. Grabe, ang creepy naman ng alulong na yun. First time ko makarinig ng ganun sa probinsya. At promise, so freaking creepy talaga siya. As in. Oo nga po, Tia. Parang nakakatakot yung alulong na yun eh. Pumasok na kaya tayo sa loob. Nakakatakot yung alulong eh. Nanunod sa mga buto-buto ko. Natawa lang si Tia Nora sa reaksyon ng 3. Pagkalawan ay ipinaliwanag niya ang tungkol sa alulong ng aso na narinig nila kani-kanila lang. Ayon nga sa ginang, tuwing ganong oras daw talaga ay umaalulong ang alagang Siberian Husky ni Kapitan Utan. Magmula talaga nang mabili ang asong yon ay gano'n na. Kaya nasanay na lang din ang mga taga-sityo. Nang kumalma na ang 3 ay pumasok na ang ginang, kaya nagpatuloy na sila sa kasiyahan. Habang lumalalim ang gabi, ay mas lalo ring lumalalim ang usapan nila na napunta na sa kung saan-saan. Dahil sa nakakarami na ng inumin, kaya nagpaalam muna si Leonor na iihi. Tinungo niya ang pinakadulo ng bakuran kung saan naroon ang banyo na nakahiwalay sa bahay. At habang umiihi, ay tila nakaramdam na naman ng kakaiba sa paligid ang binata. Napatingin siya sa maliit na bintana ng banyo at doon ay may napansin siyang tila pares na mga namumulang mga mata. Ano yun? Pusa ba yun? Pagkatapos umihi ay dumungaw siya sa maliit na bintana. Tumanaw sa madilim na paligid sa labas pero wala na ang nakita niyang pares na mga mata kanina. Pusa nga lang siguro yun. Ay nako, makabalik na nga rin sa inuman. Dali-dali nga siyang nagtungo sa balkonahe pero pagdating doon ay wala na ang 2 babae. Kaya napaismid siya. Saan na nagpunta yung 2 babae na yun? Baka natulog na. Ang hihina naman pala mag-inom ng mga yun. Pero ang lalakas nilang mag-aya. Niligpit na niya ang mga naiwang kalat at nagtungo na rin siya sa kanyang silid. At nang nakahiga na, ay narinig niya ulit ang malakas na alulong ng aso mula sa hindi kalayuan. Mas nakakakilabot ito kaysa sa nauna, kaya napadungaw siya sa bintana. Naramdaman din niya kaagad ang pananayo ng balahibo sa kanyang mga braso. Aso nga ba yun? Parang iba na. Ay nako, bakit ko ba iniisip yung tungkol dun? Makatulog na nga. Maaga pa kaming maggagala bukas eh. Pero ewan ko lang din mukhang lasing na si Maria saka si Teresa eh. Ewan ko lang kung makagising pa yun ng maaga. Hindi na niya isinara ang bintana para pumasok ang sariwang hangin. Hinawi na lang niya paloob ang kortina para kahit papaano ay hindi siya masilaw sa sikat ng araw pag sumapit na ang umaga. Kinabukasan, bumungad sa magkakaibigan ng isang hindi kanais-nais na balita. Namatay daw kasi ang nag-iisang alagang baboy ni Aling Lydia. Ito pa naman sana ang bibili nila para sa huling araw ng bakasyon na gagawing lechon. Ayon sa kwento ni Tia Nora, inaalam pa kung aksidente o sinalakay ng mabangis na hayop ang dahilan ng pagkamatay ng nasabing baboy. Pero anuman sa dalawa ang resulta, hindi ito pinansinin ng Maria at Teresa. Si Leonor naman ay may pag-aalinlangan sa mga nangyari. Lalo na nung nakarinig siya kagabi ng kakaibang alulong at alam niyang hindi yun galing sa aso. Nang papunta na silang 3 sa ilog, ay nakita ni Leonor si John mula sa hindi kalayuan. Dumaan yun sa iskinita at tumingin sa kanya ng makahulugan. Anong problema nun? Kung makatingin
Malapit lang din pala rito ang tinutuluyan niya. Matanong nga mamaya kay Tia kung alam niya kung saan naglalagay yung lalaking feeling pogi na kanong hilaw na yon. Naudlot na siya sa pagsasalita sa sarili dahil pag-ihip ng sariwang hangin, kakaibang kilabot ang kanyang naramdaman. Napahimas tuloy siya sa magkabilang braso dahil dito at naantala lang siya matapos marinig ang mga kasama. Hoy, Leonor, tara na! Maliligo na tayo sa ilog! Bilisan mo naman! Oo na, nandyan na! Pabagal-bagal ka rin talaga eh. Sabi ni Tia Nora mas maganda kapag maaga para tayo lang ang tao. Oo na nga! Masyado naman kayo excited eh. Hindi naman aalis yung ilog dun. Uy, siya lang Ako dito pa chill-chill lang. Napakunot na lang ng noo si Leonor habang napapakamot ng ulo. Ilang minuto ang nagdaan. Pagdating nila sa ilog ay tila larawang mula sa postcard ang bumungad sa kanila. Malinaw ang tubig na umaagos mula sa bundok. May mga batong makikinis na tila nilikha para upuan at parabang may manipis na hamog na nabubo na nagmimistulang belo sa ibabaw ng tubig. Ang ikinagulat ng tatlo ay nang makita nila si John sa kabilang dulo. Nakasuot ang gwapong lalaki ng puting t-shirt na basa sa pawis at nakatiklop hanggang sa siko. Dahil tuloy doon ay lumitaw ang matikas niyang mga braso. Pagkakita sa kanila ay ngumiti siya at pasimpleng kumaway. Kaya tila kinilig na naman sina Maria at Teresa. Ngunit katulad ng dati, si Leonor ay parang may kakaibang bagay ang pakiramdam pa rin sa lalaking Phil-Am. Hello guys! I think you're right, Teresa. We are all meant to meet each other. Tama-tama dahil tayo-tayo lang din pala nandito. Tara na at lumangoy-langoy habang hindi pa ganun kalamig ang tubig. Yes! Sure na sure, John. Tara na guys! Let's go, 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 go na! Tumalon agad sina Maria at Teresa sa mababaw na bahagi ng ilog. Lumapit naman sa kanila si John at nakipag-usap din. Nagkulitan ng tatlo. Nagbasaan sila ng tubig at nagtuksuan pa nga habang si Leonor ay nagmamasid lang na nakaupo sa makinis na batuhan. Ano ka na, Leonor? Bakit nakaupo ka lang dyan? Lumangoy ka na kaya rito. Ha? Hindi na, sige lang. Ano sige lang? Halika na nga rito. Oo nga. Huwag kang ang killjoy dyan. Oo na. Dahil doon ay napilitan na nga si Leonor na magubad ng tsinelas at damit saka lumusong din sa tubig ilog. Nakijoin na rin siya pero tila may pakailang pa rin siya kay John. Ramdam pa rin kasi niya ang kakaibang aura ng binatang Phil-Am. Matapos ang ilang minutong kulitan at usapan sa mababaw na tubig ilog, ay tila nakaisip ng bagong idea si Teresa. Tara guys, akyatin natin yung falls sa taas oh. Sabi ni Tia Nora mo kagabi, mas maganda raw doon. Mas malalim yung tubig at parang infinity pool daw. Ha? Sigurado kayo? Yes, di ba girl? Oo. Go lang ako ng go basta safe. O di ba? So, tara na guys! Wait! Tingnan natin kung payapa yung kaibigan nyo. Parang nag-aalangan siya eh. Ayaw mo bang pumunta sa taas ng falls, Leonor? Ha? Hindi naman sa ayaw. Baka lang mahirap umakyat. Mga babae ang mga kasama natin eh. I think kaya naman ni na Maria at Teresa yan. Mukha naman sila mga adventurous eh. Same with me. Or baka ikaw ang hindi may kaya. Pwede ka naman magpaiwan. Hindi ah. Tara na, Gina ako. Ang totoo ay napilitan lang talaga si Leonor na pumayag. Kahit may gumugulong na kaba sa kanyang dibdib. Ilang saglit pa, sa bawat takbang nila paakyat ay naririnig niya ang huni ng mga ibon at lagaslas ng tubig mula sa malayo. Dahil dito ay pansamantalang nawawala ang kakaiba niyang pakiramdam na hindi maganda. Pasulput-sulput ito na parang kabuti. Habang patuloy nilang tinatahak ang makipot na daan pataas, napansin ni Leonor na unti-unti na siyang naiiwan. Dahil doon ay nagmadali siya pero kamuntikan na siyang madulas at dumaus-us pababa. Mabuti na lang ay nakahawak siya sa isang matibay na sanga kaya napigil ang aksidente.
Nang may ayos ang sarili, nang siya ay mapatingin sa unahan, sa kanya lang napansin na wala na pala sila Maria, Teresa at John. Anak ng teting naman oh. Masyado naman nagmamadali yung mga yun. Maria! Teresa! Uy, hintayin niyo ako! Habang nagpapatuloy siya, ay wala namang sumasagot kundi ang huni ng ibon at kaluskos ng mga dahon. Tila katakataka rin na biglang nawala ang boses ng tatlo. Kaya unti-unti nang sumilay sa puso niya ang kaba. At sa isang iglap ay lumamig ang simoy ng hangin. Mas bumigat ang enerhiya sa paligid kaya para siyang hinika pero hindi naman ganun kalala. Tila nagbago rin ang kulay ng kapaligiran sa kanyang paningin. Parang mas mapusyaw ang liwanag na halatang may kung anong nagbabadya na hindi maganda. Kapag ganito pa naman ang pakiramdam ni Leonor, ay sigurado na siyang may kakaibang nangyayari. Hindi niya rin maintindihan sa sarili. Pero simula pa noong maaksidente siya kasama ang mga namayapang magulang, ay nagkaroon na siya ng ganitong klase ng pakiramdam na kung minsan ay ayaw niya ring nararamdaman. Maraming beses na rin kasi na nangyari ito at maraming beses din itong nakasaksi ng iba't ibang uri ng aksidente. Kaya napa-sign of the cross kaagad siya habang nagmamasid sa paligid. Takte, bakit dito pa? Huwag naman po sana Lord na may mangyaring hindi maganda. Huminga siya ng malalim bago muling tawagin ang mga kasama pero wala pa ring sumasagot. Kahit mahinang boses ng tao ay wala na siyang narinig pa. Maria! Teresa! Huwag kayong mangpaprangka! Hindi ako natutuwa! Uuwi na ako, iwan ko kayo! Natigilan na siya dahil mula sa gilid ng mga punong kahoy ay may sumulpot na anino. Lumabas ito ng dahan-dahan hanggang sa tumambad sa kanya ang isang nilalang. Nakamaskara ito na gawa sa kung anong bagay na parang pinaghalong kahoy at balat ng hayop. Ngunit kitang-kita sa ilalim ng maskara ang panlilisik ng mga mata ng nilalang. Matangkad ito na pula na tila lumalagablab. Ang bibig ay nakanganga at sa pagitan ng maskara ay lumantad ang matatalim na mga ngipin na basang-basa ng laway. Ha? Sino ka? Hindi sumagot ang nilalang na hubutubad na tumitig lang ito sa kanya habang ang mga kalamnan sa braso, dibdib, tiyan at hita ay tila mga nagngangalit. Parang anumang oras ay handa siyang atakihin ng walang kalaban-laban. Napatras na si Leonor nang marinig ang mahinang paggaralgal ng ungol ng nilalang. Doon niya mas nakumpirma na kahit mukha itong taong nakamaskara ay hindi talaga ito ordinaryong nilalang. At maya-maya pa, sa halip na kuko ng tao, ay matatalas na para mga itak ang tumutubo sa dulo ng mga daliri nito. Nakita niya rin sa kanang dibdib ang kakaibang marka o simbolo. Parang kagat ng maraming hayop na matagal nang naghilom. Huwag kang lalapit! Maria! Teresa! John! Nasaan na ba kayo? Hindi nakinig ang nasabing nilalang. Bagkus ay dahan-dahan pa itong lumapit. Ramdam ni Leonor ang bigat ng bawat takbang nito sa lupa at ang hangin ay tila naging mas malamig. Parang nahipnotismo siya. Hindi na siya makakilos habang ang nakakatakot na nilalang ay inaabot ang mukha niya gamit ang matalim na kuko. At bago pa tuluyang dumapo ang kuko noon sa kanyang pisngi, ay narinig niya mula sa malayo ang boses ni na Maria at Teresa. Ang dalaga ay parehong sinisigaw ang kanyang pangalan. Leonor! Leonor! Leonor, huy, ano ka ba? Nasaan ka na ba? Kanina pa kami naghihintay dito, oh. Nahulog ka na ba at dumausdos pa baba? Dahil doon, ay parehong napalingon sina Leonor at ang misteryosong nilalang sa kinaroroonan ng boses ng mga babae. At sa isang iglap, pagbalik ng tingin ng binata, ay umatras na ang malahalimaw na nilalang. At parang usok na nilamon ito ng hangin. Naglaw ito sa harap niya na parang bula. Naiwan siyang humihingal, nanlalamig sa pawis at nanginginig ang mga kamay. Eksakto naman na dumating na sina Maria at Teresa at inabutan siyang tila tulala. Oh, nandyan ka lang pala.
nangyari sa'yo? Bakit ka nakatulala dyan? Huy, ayos ka lang? Oo. Ayos lang ako. Nasaan si Jan? Nagpaiwan na nga lang tuloy si John dun sa taas eh. Hindi na rin namin inaya kasi nakakahiya. Nandito ako! Sumunod ako sa inyo, gals! So, tara na ba? Kailangan ba kitang buhatin, Leonor? Napaismid na lang si Leonor. Pero sa kabilang banda ng kanyang isip ay tila nakikita niya sa katauhan ni John ang nakakatakot na nilalang na nakaengkwentro niya kani-kanila lang. Nang makarating na sila sa itaas, ay nag-swimming na nga sila roon. In-enjoy na lang din ni Leonor ang magandang tanawin. Kahit ang totoo ay panay-panay pa rin ang tingin niya sa paligid. Para kasing pakiwari niya ay palagi na lang nagmamasid ang malahalimaw na nilalang na nakaharap niya kanina lang. Dahil sa pagpunta nilang yon sa ilog ay mas lalong nakilala ni na Maria at Teresa si John. Marami-rami rin silang nalaman patungkol sa PhilAm. Pero duda pa rin si Leonor sa katauhang ipinapakita nun. Sigurado siya sa sarili na may itinatago si John na isang madilim na sikreto. Lumipas ang 2 araw na tila walang kakaiba. Hanggang isang umaga ay may dumating na naman na masamang balita. Nagulat sila nang nabalitaan mula kay Tia Nora na namatay ang Siberian Husky ni Kapitan Utan. Natagpuan itong wala ng buhay at tuyot na tuyot ang katawan. Ayon sa nagsuri ay sinaid daw ang buong dugo. Kaya galit na galit ang kapitan ng sityo na Huyad. Walang kahit anong galos ang aso kundi ang 2 manipis at katuldok na buta sa leeg. Nagbigay nga siya ng pabuya sa kung sino man na makakapagturo sa gumawa ng ganito sa pinakamamahal niyang alaga. Dahil din tuloy doon ay nagkaroon ng mas matinding curfew sa gabi. Nagkaroon na nga rin ng mga bulong-bulungan na posibleng dayuhan sa sityo ang gumawa ng ganitong krimen. Kaya pinayuhan ni Tia Nora ang magkakaibigan dahil isa rin sila sa dayuhan sa lugar. Kinagabihan, nakatambay ulit ang magkakaibigan sa balkonahe at nag-iinuman. Sa pagkakataong ito, ay kasama nila si John na naimbitahan ng 2 dalaga. Labag man ito sa kalooban ni Leonor, pinayagan na lang din niya ito. Habang nagiinuman ay marami silang napag-usapan hanggang sa mauwi na nga ang talakayan sa Siberian Husky ni Kapitan Utan. Grabe yung nangyaring sa aso ni Kapitan dito, no? Sa tingin nyo guys, sino nga kaya ang gumawa nun? Sa tingin ko, isang masamang tao na hayok sa dugo. Kasi 'di ba ang sabi dugo lang daw ang kinuha? Parang feeling ko, yung ginawa ron sa aso, yung parang katulad ng ginagawa sa inimbalsa, yung sinisipsip ang dugo, parang something like that. Paano naman gagawin yun ng killer na hindi siya nakikita ng mga tao rito sa sityo? Di ko alam. Hindi naman ako yung killer. Pero sa totoo lang, nakakatakot talaga yung nangyari sa aso ni Kapitan Utan. Biruin nyo, kung sa tao gawin yun, siguradong mas nakakatakot ng sobra, diba? Sana nga mahuli na talaga kung sino man yung gumawa nito sa kawawang hayop. Ang tanong, sino nga kaya talaga yung kriminal na yon? Have you heard about of the aswang called Guwapang? Sabay-sabay na napalingon sina Maria, Leonor at Teresa kay John na pagkatapos uminom ng beer ay biglang nagsalita. Ilang segundo rin na tahimik ang lahat dahil walang ideyang tatlo sa kung ano nga ang pakahulugan ng sinasabi ng binatang PhilAm. I guess your silence means you don't know what Guwapang is, right? Obvious naman, di ba? Alam namin yung aswang pero never heard about so-called Guwapang na yan. Ah, mukha nga eh. Sabagay, marami rin kasing klase ng aswang dito sa atin sa Pilipinas. Nakakaaliw ka, John. Ang rare kaya makarinig o makakita ng PhilAm na interesado sa mga aswang. Kasi usually, di ba, sa America o sa Western countries, hindi naman kayo naniniwala sa mga ganyan-ganyan, di ba? Saka sosyal ang mga mythical creatures nyo, like vampires and Dracula. Remember na I'm also a Pinoy, a PhilAm. Laking probinsya rin ako. At yung nanay ko maraming alam sa mga ganyan. Nakakalakihan ko na kaya nakahiligan ko na rin. So, that's the story. Daming sinasabi.
So, ano nga yung guwapang? Sumeryoso na ang pagmumukha ni John. Uminom muna ulit siya ng beer para linisin din ang lalamunan. Habang sina Maria at Teresa naman ay nagtabi habang nakatingin sa matipunong binata. Si Leonor naman ay taas kilay lang na nakatunghay at naghihintay sa kwento. According sa nanay Eve ko, ang mga guwapang daw ay mayahalin tulad sa mga vampira. Pero isang uri raw sila ng makalumang aswang na pinaniniwalaang merong lahing diwata. Kaya magaganda ang anyo nila. Parang katulad mo. Sige, sabihin na nating oo. Ang mga guwapang ay minsan lang kumain ng sariwang dugo sa isang taon. At dugo lang talaga ang hinihigop nila. Pero may pagkakataon din naman na kumakain din sila ng sariwang karne. Pero hayop lang talaga ang kinakain nila. Birang-bira sa isang guwapang ang mambiktima ng tao. Kaya there's a possibility na guwapang ang pumatay doon sa aso ng kapitan dito sa sitio. Ang choosy naman pala nila. Pero bakit hindi sila nambibiktima ng mga tao? May aswang pala na ganun? May ilan din namang mga aswang na hayop lang talaga ang kinakain. Katulad ng kiwig, ilang mga kik-kik, busaw at tik-tik. Marami pala sila? Paano mo naman specific na nalamang guwapang ang posibleng pumatay sa aso ni Kapitan Utan? Ganon kasi ang way ng guwapang ng pagpatay compare sa mga nauna ko nang nabanggit na Messi kung gumawa ng hakbang. Wow ka talaga! Ikaw na, John. Ang dami mo talagang alam sa aswang no? Parang mas ikaw pa yung purong-puro na Pinoy kaysa sa aming tatlo. Like what I said before, nakasanayan at nakahiligan ko na rin dahil sa nanay ko. O baka naman ang tinutukoy mong guwapang ikaw mismo. Kaya rin siguro marami kang alam tungkol sa aswang na yun Biruin mo yun Nangyari ang lahat ng ito simula nang dumating ka rito. Umamin ka na habang maaga pa, John. Isa kang guwapang, no? Ano ba kasing pananalitayan, Leonor? Huwag kang basta-basta ng bibintang. May basehan din naman ang mga sinasabi ko, Teresa. Teka, parang palagi mo nalang pinagtatanggol ang taong to Sino ba sa amin ang kaibigan mo? Ako naman, di ba? What? Teka lang, bakit ka ba nagkakaganyan? Nagkukwentuhan lang naman tayo dito Nag-e-explain lang si John ng mga katatakutang nalalaman niya about sa aswang. Tapos bigla ka na lang din parang namemersonal. I think he's got an issue with me. Hoy, huwag mo nga akong ma-English-English at matawan-tawanan Kala mo porke malaki katawan mo, hindi kita papatulan, Tama na yan, Leonor. Ba't ba kayo nagkakagulo ng ganyan? Huwag mo akong awatin, no? Yang bago niyong kaibigan na kanong hilaw ang pagsabihan niyo. Mag-enjoy na lang tayo kaysa magtalo kayo. Wala naman din na dapat pagtalunan Nagkukwentuhan lang tayo tungkol sa mga kababalagan sa probinsya. Huwag nating sirain ang magandang mood sa awayan na walang sense. Sorry. Pasensya na Hindi lang ako nakapagtimpi At lilinawin ko lang din. John, wala akong issue sa'yo. I'll be real. I just don't like you. Okay lang sa akin yan. Cheers na lang tayo. Kinuha nila sa lamisita ang mga bote ng beer at nag-cheers na nga silang apat. Saka sabay-sabay na uminom. Pagkadakay bigla na namang may umalulong na aso mula sa hindi kalayuan. Dahil doon ay nangilabot na naman tuloy ang dalawang dalaga. Habang ang dalawang binata naman ay tumingin lang sa pinanggagalingan ng nakakatakot na alulong. Well, I guess that's my cue. Time for me to head out, guys. Ay, aalis ka na? Sayang naman. Anong oras na rin kasi? Kita-kits na lang ulit kung sakasakali. Mag-ingat ka sa pag-uwi Baka mamaya harangin ka ng guwapang. Good luck sa guwapang na yon. So paano guys? Thanks uli sa pag-imbita. Especially sa iyo, Leonor. Looking forward to us being okay soon. Okay, bro? Ewan ko lang kung mangyayari yan. Pero tingnan natin. Soon. Pagkatapos nila magkamay, ay umalis na nga ang lalaking Phil-Am. Naiwan lang ang tatlong magkakaibigan sa balkonahe habang pinagmamasdan siya palayo. Nang tumingin si Leonor sa dalawang dalaga, ay nakita niya kung paano tumitig ang mga yon ng masama sa kanya. Napakunot lang siya ng noo habang napapakamot sa ulo. Oo na,
Ako na mali. Mali ka talaga. Ano bang problema mo ron sa tao? Ang bait-bait kaya niya at ang gwapo pa. Basta, iba vibes ko sa taong yun eh. There's something off about him. Sus, feeling ko nagsiselos ka lang dun sa tao. Ha? Bakit naman ako magsiselo sa kanya? Ikaw lang ang makakasagot niyan. Matutulog na nga rin ako. Next time, ilugar mo rin yung kabaliwan mo ha. Maiwan ko na nga kayo dyan. Pagpasok ni Teresa sa loob, ay saka nilingon ni Leonor si Maria na tinutungga ang natitirang beer sa boteng hawak. Nang maubos yun, ay tumayo na nga ang mainhin na dalaga, kaya napakunot na naman ng noo ang binata, habang napapakibit ng balikat. Don't tell me, matutulog ka na rin. Good night, Leonor, the war freak. Awit naman! Naiwan na nga siya mag-isa sa balkonahe. Dahil doon ay tila naiinis niya na lang na niligpit ang mga pinag-inuman nila. Pagkatapos ay pumasok na rin siya kaagad sa loob ng bahay at natulog na rin. Dahil sa tama ng alak ay mabilis na nakatulog si Leonor. Subalit dinalaw siya ng isang nakakatakot na panaginip. Patungkol ito sa napag-usapan nilang guwapang at ang nilalang na nakaengkwentro niyang misteryosong nilalang sa ilog noong nakaraang araw. Ang imahe ng guwapang ay biglang bumalot sa nilalang na yon, kaya mas lalo itong naging mukhang nakakatakot. Nakatayo yun sa gitna ng kadiliman at nananatiling nakahubot-tubad pero nakamaskara, kaya hindi niya pa rin nakikilala ang muka. Ang mga mata nito ay mas mabalasik kesa nung una at naglalaway ng gusto na parang gusto siyang lapain. Inihanda na rin ito ang matutulis at mahahabang mga kuko. Kaya natakot ng husto ang binata. Anong kailangan mo sa akin? Bakit mo ako sinusundan, ha? Sino ko bang alimaw ka? Hindi tumugon ang nakakatakot na nilalang. Humakbang lang ito palapit at sa bawat tiyabag ay tila may naiiwang mabigat na dagungdong sa buong paligid. Sinubukang umatras ni Leonor pero hindi niya naigalaw ang buo niyang katawan. Dahil doon ay mas lalo siyang kinabahan. Naramdaman niya ang mibilis na pagtibok ng kanyang puso. Ang pamamanhid ng kanyang katawan na mabilis na gumapang sa buo niyang pagkatao. Huwag kang lalapit sa akin! Lubayan mo ako! Hindi ka na makakatakas, Leonor! Walang ano-ano ay sinunggaban siya ng nakakatakot na nilalang hanggang sa tuluyan siyang lamunin ng kadiliman. Kasunod nito ay napabalikwas ng bangon si Leonor. Pawis na pawis siya. Hindi hingal at dinig na dinig niya ang mabilis na tibok ng kanyang puso. Bukod doon ay may nahagip ang paningin niya na isang imahe sa gilid ng bintana. Bigla yung nawala kaya napatayo siya at kaagad binuksan ng ilaw sa buong silid. Kabado rin siyang sumilip sa bintana pero wala siyang nakitang kahit na sino sa kadiliman ng gabi. Lord, ayaw ko na po managinip ng ganun. Pagkasara ng bintana at paghawi ng kortina paloob ay bumalik siya sa kama. Paghiga ay nag-sign of the cross kagad siya at sinikap na makatulog. Inabukasan, pagkatapos ng panaginip na yon ay mas naging alerto si Leonor sa kanyang paligid. Nabalita nga rin ang pagkawala ng isang caretaker sa taniman na nagngangalang Mang Bitoy. 3 araw na ang lumipas mula nang huli siyang nakita. Maraming nag-aalala dahil kilalang masipag at maasahan ng Ginoo. Madalas siyang makita tuwing umaga na nagdadala ng gulay sa palengke gamit ang kanyang lumang kariton. Ngunit nitong mga nakaraang araw, wala na talagang nakakaalam kung saan siya napunta. Nung una, inakala ng mga kapitbahay na baka nagpunta lang siya sa kabilang bayan para magbenta ng mga gulay. Ngunit nang hindi siya bumalik sa ikalawang araw, ay nagsimula na nga ang usapan sa mga tindahan at palengke. At dahil malapit kay Tia Nora ang nasabing Ginoo, kaya nang magkaroon ng operasyon, ay nagboluntaryo na rin sina Maria, Leonor at Teresa sa paghahanap. Sigurado ba kayo na magvo-volunteer tayo maghapon? Oo naman, kasi tulong na rin natin to sa Tia Nora mo. Sige, kayo ang bahala. Iniisip ko lang din kasi kayo. At baka gusto niyong gumala pa tayo sa ibang parte ng probinsya namin.
Naku, wag mo na munang alalahanin yun. May ilang araw pa naman tayo rito bago bumalik sa Manila eh. At least, magiging makabuluhan naman yung araw na to. Hindi lang puro paggala ang gagawin natin. Nakakaubos din kaya ng budget ah. Okay, sige. Sabi niyo eh. Sana, nakijoin din si John no? Sus, John na naman. Selos ka na naman dyan. Don't worry, hindi ka naman ipagpapalit kay John. Ikaw pa rin yung number 1 bestie namin. Umismid lang si Leonor pero sa loob-loob niya ay kinilig din siya. Nagpatuloy na nga sila sa pagbobolontaryo at sa ika-4 na araw ng pagkawala ay natagpuan na rin sa wakas si Mang Bitoy. Nakita siya sa kabilang parte ng sityo. Malapit sa bukana ng masukal na gubat doon. Malayo ito sa tipikal niyang pinupuntahan kaya ang hinala ng ilan ay sinadya siyang dalhin doon ng salarin. Ang katawan ni Mang Bitoy ay nakatihaya. Maputlang maputla at parang piniga ang lahat ng dugo. Wala nang laman ng kanyang tiyan at ang dibdib ay may malaking siwang na parang binuksan ng napakatalim na kutsilyo. Ang mga mata niya ay nanlilisik pa rin. Tila nakatitig sa kung anong nakakatakot na bagay bago bawian ng buhay. Nang makita ito ni Maria, Leonor at Teresa ay nagulantang din sila. Kasama kasi nila ang ilang kagrupo na dumako sa lugar na yon. Halos masuka-suka ang dalawang babae dahil ito ang unang pagkakataon na makakita sila ng ganitong klase ng karumal-dumal na pagkamatay. Grabe. Sinong halangang kaluluwa na gagawa nito sa inosenteng tao? Hindi kaya yung guwapang na sinasabi ni Jan nung nakaraang gabi? Diba, sabi ni John, hayop lang naman ang pinagdidiskitahan ng aswang na yun. Sinabi rin naman niya na may pagkakataon na kumakain din sila ng sariwang karne at dugo ng tao. Doon na natin sabay pag-usapan ng mga yan. Umalis na muna tayo dito dahil parating naman na yung mga pulis na susuri sa bangkay ni Mang Bitoy eh. Kailangan ko rin munang sabihin kay Tia Nora ang nangyari. Sigurado kong malulungkot siya sa balitang to. Bago umalis sa magkakaibigan ay dumating na nga ang mga pulis na susuri. Sa kabilang bahagi ng gubat ay nahapiawan ng mga mata ni Leonor ang isang pamilyar na nilalang. Nakatayo sa gilid ng puno si John at nakatitig sa kanya na matalim habang nakangiti ng makahulugan. Si John yun ah. Anong ginagawa niya sa bukana ng gubat? Nasaan si John? Nandun oh. Nasaan na nagpunta yun? Ay naku, tara na nga. Wala naman pala eh. Dali-dali na nga silang umuwi ng bahay at sinabi kay Tia Nora ang masamang balita. Labis na nalungkot ang ginang dahil malapit na malapit talaga sa kanila si Mang Bitoy. Kumalat din kaagad ang masamang balita sa sityo gaya ng apoy. Napuno na naman ng haka-haka ang mga mamamayan. May ilan na nagsasabing hayop ang may gawa nun. Ngunit may ilan na nagsisimulang magbulong-bulong tungkol sa aswang katulad ng hinala ni Maria, Leonor at Teresa. Naging abala ang mga tao sa pagkukwento at pangangalap ng impormasyon tungkol kay Mang Bitoy. Napansin ni Leonor ang ibang direksyon ng atensyon ni Maria at Teresa. Nalulungkot man pero mas mabilis na nabaling ang atensyon nila sa ibang bagay. Tila mas lalo pa silang nahuhumaling kay John na muli itong magpakita. At habang tumatagal ay tila napapansin nga ni Leonor na sinasadya na ni John na akitin ng dalawang dalaga. Alam niya ang tungkol sa mga ganong pagkilos dahil gawain niya ito bilang isang lalaki. Eksakto na huling araw na nila sa sityo na magkaroon ng aberya. Dahil dito ay napagdesisyonan ng magkakaibigan na magtagal pa ng ilang araw sa lugar na yon. Naaawa rin kasi si Leonor sa tiyahin dahil kitang-kita niya ang kalungkutan nun. Isang hapon ay nakita ni Leonor mula sa bintana si John na nagtuturo ng tamang paraan ng paghampas ng tabak kina Maria at Teresa. Kunwari ay self-defense training. Pero kapansin-pansin ang pagdiukit ng katawan ng binata sa mga kadalagahan. Sa bawat hawak sa kamay ni Maria at sa bawat pag-akbay kay Teresa ay tila kumukulo ang dugo ni Leonor. Sigurado ako may binabalak na hindi maganda ang taong to sa mga kaibigan ko eh. Hindi ako papayag na masilo mo sila. Kilala ko yung mga klase mo ng lalaki.
Kapag nakuha mo na ang gusto mo, siguradong iiwanan mo na sila sa ere. Alam ni Leonor sa sarili na hindi lang selos ang dahilan ng pagkainit ng dugo niya kay John. Bukod kasi roon ay alam niyang meron talaga itong itinatagong lihim sa kanila. Kinagabihan, pagkatapos magapunan, mag-aalas 12 na ng hating gabi pero hindi pa rin dinadalaw ng antok si Leonor. Nakaupo siya sa kama at nakatanaw sa maliit na bintana kung saan makikita ang ilang puno sa labas ng kanilang bakuran. Tahimik ang paligid, maliban sa huni ng kuliglig at tila nag-aawitang mga palaka. Maya-maya pa nga ay may narinig siyang mahina ngunit kakaibang tunog. Parang pinaghalong paghinga at mababang pag-ungol mula sa likod ng kanilang bahay. Dahil doon ay lumapit na siya sa bintana, kaya nakita niya ang kaliwanagan ng buwan. Subalit muli siyang napabaling sa mga puno nang mas lumakas ang naririnig niyang paghinga at pag-ungol. Doon nga ay nakita niya ang isang malahalimaw na nilalang. Katulad ito ng nakita niya sa ilog noon pati sa panaginip. Nakatayo ito sa ilalim ng mayabong na puno. Nakatitig sa kanya ang nanlilisik na mga mata. At sa pagkakataong yun ay wala itong suot na maskara. Pero hindi niya pa rin namukaan kung sino dahil sa dilim ng paligid. Mas nangibabaw kasi ang kislap ng namumula nitong mga mata. Ang pagngiti na may matatalim na pangil at ang nagliliwanag na aura. At katulad pa rin noon ay walang tumatakip sa kahubaran nito. Kaya lantad ang makinis na tila nagngangalit at nauugat-ugat na kalamnang gumagalaw-galaw sa bawat paghinga. Sa dulo ng mga kamay ay parabang kuminang ang matutulis nitong mga kuko na kumikislap sa ilalim ng liwanag ng buwan. May bayad na ito ng sariwang dugo. Kaya doon niya rin napansin ang pagtagas ng nasabing likido sa labi nito. Tumutulo ito pababa sa leeg hanggang sa mamasel-masel na dibdib. Ikaw yung halimaw na yun na nakita ko sa ilog, no? Nung nakarampang araw? Ikaw rin yung nagpapakita sa panaginip ko. Ano bang kailangan mo sa akin? Isa ka bang guwapang o iba pang uri ng aswang? Ngiti lang ang tinugon ng malahalimaw na nilalang at pagkatapos ay nilinis nito ang sariwang dugo sa kuko gamit ang mahabang dila. Hindi naman gumalaw si Leonor. Tila napako na kasi siya sa kinatatayuan. Ngunit ang guwapang ay daan-dahan ng umakyat sa bakod. Ang mga daliri nito ay kumakapit na parang kuko ng agila sa kahoy. Naglalagutukan pa yon na lalong nagbibigay ng matinding kakatakutan sa puso ni Leonor. Pinilit niyang humakbang patras habang sinasara ang bintana. Pero mas nangibabaw ang nervyos kaya dahil sa taranta ay wala siyang nagawa kundi ang mapatanga lang. Huwag kang lalapit! Ilang hakbang na lang ay maabot na ng guwapang ang binata nang makarinig sila ng mga tao mula sa labas ng bakuran. Galing ang mga yon sa lamay ni Mang Bitoy na huli na ngayong gabi. Malaking bagay ang nangyaring yon dahil ang guwapang ay tumigil at tumitig lang kay Leonor habang nakangiti na makahulugan. Maswerte ka ba rin, Leonor? Paano mo ako nakilala? Hindi ba ako tapos sa'yo? Pagkasabing yon, sa isang iglap ay parang usok na nilamon ng hangin ang guwapang bago maglaho na parang bula. Napaupo si Leonor na napapahawak sa dibdib. Hinihingal at nanginginig sa takot. Dahil sa halos makakusunod na hindi magagandang pangyayari sa sityo, mabilis na umusbong ang takot at galit sa mga mamamayan. Ngunit sa kabila ng takot na ito, walang malinaw na pruweba kung sino o ano ang may kagagawan. Makalipas lang ang ilang araw ng pagkamatay ni Mang Bitoy, ay may hayop na namang natagpo ang patay. Isa itong kalabaw at katulad ng nangyari sa aso ni Kapitan Utan, tuyot na tuyot din na sinapit na tila hinigop ang buong dugo. Nagsimulang magduda ang mga tao na baka may dumayong halimaw o kriminal sa kanilang lugar. Isang hapon, malapit nang lumubog ang araw, nagtungo si Leonor sa bakery para bumili ng merienda. Nakita niyang nagtitipon ng ilang kalalakihan sa harap ng bahay ni Kapitan Utan.
Pasimple siyang nakinig habang hinihintay ang binili niyang tinapay. Mga kababaryo, hindi na pwede to. Halos ilang beses nang may nadidisgrasya. Hindi natin kilala kung sino ang gumagawa. Pero may mga napapansin ako mga dayuhan sa sityo. Nanlaki ang mga mata ni Leonor nang marinig ang tungkol doon, lalo na nang mabanggit ni Mang Lando ang tungkol sa kanyang tiya Nora. Nabanggit nga rin sa usapan si John at ang kaibigan niyang sina Maria at Leonora. Umugong nga ang tungkol sa aswang na kinumpirma nila na isang aswang. Malabong yung film na si John ang gumagawa nito. Nakita naman natin kung gaano siya kamatulungin sa mga taga-sityo at mabait. Saka, imposible na magkaroon ng foreigner na aswang. Anong ibig sabihin ni Kapitan Utan? Pinagbibintangan niya ba si Maria at Teresa ng mga aswang? Naku po, mahirap tong ganito. Dapat umalis na kami dito sa lalong madaling panahon. Aalis na sana siya, pero narinig niya pang nagsalita si Lando patungkol nga sa mga aswang. Dinig na dinig niya kung paano madawit ang pangalan ng kanyang tiyahin sa sinasabing aswang. Naku po, malaking gulo. Nadamay pa si Tia na walang kamalay-malay. Yung mga dumating na kababaihang dayuhan na nakikituloy sa bahay ni Nora, malaki ang posibilidad na may kinalaman sila rito. Yun nga lang hindi natin sila pwedeng basa-basa pagbintangan. Pero kung may sapat na ebidensya, kailangan natin kumilos. Umalis kagad si Leonor pero hindi niya ipinaalam kay Tia Nora ang tungkol sa usaping ito. Inilihim niya rin muna ito sa mga kaibigang si Maria at Teresa dahil alam niyang matatakot ang dalawang dalaga. Sa loob ng bahay ni Tia Nora, nag-usap sina Maria, Teresa at Leonor habang si John ay abala sa pag-aayos ng bakuran. Nagtaka si Leonor nang makita na naman niya ang lalaking Phil-Am. Oh, bakit nandito ka na naman? Palubog na yung araw oh. Bakit masyado kang dry sa akin? Bro? Nakiusap lang sa akin si Tia Nora mo na kung kaya kong remedyohan tong nasirang bakod. Pagka magalala, tapos na naman to kaya aalis na rin ako. Kaya ko namang ayusin yan kaya iwan mo na lang yan. Okay. Eto na nga, aalis na ako. Pero babalik ako. Hindi pa tayo tapos, Leonor. Anong sabi mo? Wala, aalis na ako. Pakisabi na lang sa tiya mo pati kina Maria at Teresa na umalis na ako. Okay, sige na. Umalis ka na. Pag-alis ng lalaking Phil-Am ay nagdire-diretso na si Leonor sa loob ng bahay. Naabutan niya ang tatlong kababaihan na masayang nagkukwentuhan sa sala. Nagtimpla na rin ng kape si Tia Nora na kalalatag lang din. Nasa si John? Nandun siya sa labas tatawagin ko lang. Wala, umalis na. Hala, sayang. Bakit di mo pinigilan para makapagmerienda pa sana siya? Bakit ba palagi ka na lang anong-ano sa lalaking yun, Teresa? Ha? Anong sinasabi mo na anong-ano? Bakit ka ba parang galit na galit sa kanya, Leonor Mabait naman si John Mabait lang ang pinapakita niya sa inyo. Paano mo naman nasabi yun? Basta, masyado kayong aliw na aliw sa taong yun. Sigurado naman akong meron siyang nililihim. Baka nga may kinalaman pa siya sa mga kaguluhang nangyayari dito sa sityo Yan ka na naman sa pagbibintang mo. Hindi yun ba sa pagbibintang lang? Malakas talaga kutob ko na may something sa taong yun. Paano kung mali ang hinala mo? Hindi nagawang makasagot ni Leonor dahil sinaway na siya ni Tia Nora. Napagalitan din tuloy siya dahil sa sinabi ng ginang na hindi maganda ang mambintang sa kapwa. Lalo na kung pinaiira lang ay ang kutob o hinala. Dahil tila napahiya, kaya nag-walk out si Leonor. Hinayaan na lang niya ang mga kababaihan na nagpatuloy sa masayang pag-uusap. Mabilis na lumipas ang oras. Pasado 12:00 na ng hating gabi ay muling nagpakita ang guwapang sa labas ng bintana ng silid ni Leonor. Kumpara nung mga nakalipas na araw ay hindi na nakakaramdam na matinding takot ang binata kahit kinakabahan pa rin siya. Ano bang kailangan mo sa akin Bakit ba lagi ka nagpapakita? Akala mo siguro matatakot pa rin ako sa'yo, no? Yan ang gusto ko sa'yo Matapang.
Kahit nalatang nanginginig ang kalamnan mo. Tigilan mo na ako. Titigilan lang kita kapag namatay ka na. Biglang mas bumagsik ang mukha ng halimaw. Kaya doon na rin muling umusbong ang takot sa puso ni Leonor. Nang sasalakay ang aswang sa kanya ay maswerte naman dahil may mga taong dumaan sa tapat ng kanilang bakuran. Ito ay ang mga taong nagro-ronda dahil sa mga nangyayari. Sa isang iglap ay bigla na lang nawala ang guwapang. Kaya nakahinga ng maluwag si Leonor. Pero laking gulat niya dahil nakita niya sa likod ng bahay si Maria at Teresa na tila naalimpungatan. Dali-dali siyang nagpunta roon at kinausap ang dalawa. Anong ginagawa niyo rito? Hindi ko rin alam. Naalimpungatan kami dahil sa ingay tapos sinama ko na lang to si Maria. Totoo ba yun, ha? Oo, tara na nga, Teresa, dahil inaantok pa talaga ako eh. Habang pinagmamasdan ng dalawang babaeng papasok sa loob ng bahay, ay tila isang hinala ang nabuo sa utak ni Leonor. Hindi kaya silang dalawa yung guwapang? Pero isang guwapang lang yung nagpapakita sa akin. Paano kaya yun? Nagko-combine sila? Parang ang babaw naman itong paghihinala ko. Pero posible rin talaga. Hindi malayo mangyari. At kung totoo ang hinala ko, madadamay nga si Tia Nora sa gulo. Dapat ipaalam ko kagad to kay Kapitan Utan habang may oras pa. Halos hindi nakatulog ang binata dahil sa mga iniisip niyang yon. Pasado mag-aalas 4 na madaling araw siya nakatulog. At pagsikat ng araw, nawala na nga sa isip niya ang tungkol sa mga hinala pero nakita na naman niyang magkakasama sina Maria, Teresa at John. Masayang masaya sila sa labas ng bakuran habang kausap si Tia Nora na aliw din. Nakaramdam na matinding selo si Leonor at muli niyang naalalang tungkol sa hinala niya kagabi. Dahil dito ay tila hindi na siya nakapagdesisyon na maayos. Pinairal niya ang hindi magandang emosyon. Inutusan siya ni Tia Nora na bumili sa bakery at nang mapadaan sa bahay ni Kapitan Utan ay naglakas loob siyang kausapin ng Ginoo. Pamangkin ka ni Nora, hindi ba? Opo, ako po si Leonor. Oo nga, si Leonor ka nga pala. May kailangan ka ba? Ano po kasi? Teka, paano ko ba sasabihin to? Anong sasabihin mo, iho? May kinalaman ba ito sa mga bisita niyong kadalagahan? Ha? Kung may nalalaman ka, huwag ka na mag-atubili na sabihin to sa akin. Wala po. Pasensya na po sa istorbo, Kap. Sige po, alis na po ako. Katulad ng sinabi ko kanina, kung may nalalaman ka, sabi mo na kagad bago pa mahuli ang lahat. Nakataya dito ang kapakanan ng mga taga-sityo. At kung ayaw mong madamay kayo ni Tia Nora mo, sabi mo na kung anong nalalaman mo. Ano po kasi, yung mga kaibigan kong babae, sila Maria at Teresa, mukhang may kinalaman sila sa mga kaguluhan dito sa atin sa sityo, nitong mga nakalipas. Sigurado ka ba dyan, Leonor? Hindi po ako sigurado. Hindi na bale. Ang mahalaga ay nanggaling na mismo sa bibig mo. Wala nang dapat aksayin pang oras dahil baka pati kayo ng Tia Nora mo mapahamak pa. Salamat at sinabi mo rin to kagad habang hindi pa nahuhuli ang lahat. Ano pong gagawin niyo sa kanila? Huwag mo nang alalahanin pa yon. Basta sundin mo lang itong mga sasabihin ko sa'yo para hindi kayo mapahamak ng Tia Nora mo. Umuwi ka na at magkunwaring walang nalalaman sa mga gagawin namin mamaya. Opo, sige po. Pagkaalis ni Kapitan Utan ay sinubukan pa siyang habulin ni Leonor para bawiin ang mga sinabi. Pero huli na. Alam niyang hindi na makikinig ang Ginoo, kaya napatapik na lang siya sa noo habang punong-puno ng pagsisisi. Ano tong nagawa ko? Napakababaw ko namang tao para isumbong ng ganun sina Maria at Teresa. Anong gagawin ko ngayon? Sa pag-uwi niya sa bahay ay hindi na siya mapakali. Nagkulong na lang siya sa kwarto dahil sa sobrang pagsisisi sa mga nangyayari. Ilang saglit pa, mga bandang hapon ay napasilip siya sa bintana. Doon ay nakita niya ulit sina Maria, Teresa, John at Tia Nora na masaya na namang nag-uusap-usap. Dahil doon ay umusbong na naman ang galit niya dahil sa selos.
Ang kaninang pagsisisi ay napalitan kagad ng matinding inis. Nandito na naman yung kolokoy na yan. Dapat pala siya yung sinuplong ko kay Kapitan Utan eh. Pero okay na yun. Dapat lang yung ginawa ko. Natigilan na siya dahil napatingin sa gawin niya ang lahat. Sa inis ay hinawi niya kagad paloob ang kurtina. At nanatili na lang siya sa kanyang kwarto katulad ng bili ni Kapitan Utan. Mabilis na lumipas ang oras. Kinagabihan ay nagulat si Tia Nora sa hindi inaasahang pagdating ng kapitan at ilang opisyal sa kanilang bahay. Habang nakikipag-usap ang ginang sa mga yon, ay nakadungaw lang si Leonora sa bintana at naghihintay ng susunod na hakbang. Maya-maya pa nang makita niyang isa-isa nang pumasok ang mga yon, ay doon na rin siya tila na alarma. Pinipigil kasi sila ni Tia Nora pero dahil mag-isa lang ay walang nagawa ang ginang. Mabilis na nakapasok sa loob ng bahay si Kapitan Utan. Maria, Teresa, lumabas na kayo kung saan man kayo nagtatago. Huwag nyo nang hintayin na galugarin pa namin itong bahay at magkaroon ng gulo. Sinubukan ulit umawat ni Tia Nora pero hindi nagpapigil ang mga kalalakihan. Lumabas na rin ang silid si Leonor at tumingin lang sa mga pangyayari. Habang ang dalawang dalaga ay gulat na gulat din. Anong meron, Kapitan? Kaya nga po, bakit niyo po kami hinahanap? Ang galing nyo rin magpanggap na inosente, no? Lando, mga kasama, sige na, damputin na mga yan. Sa impilan na kayo ng sityo magpaliwanag. Teka lang po, ano bang ginawa namin? Sige lang at magmangmaangan lang kayo. Magagamit yan mamaya sa interogasyon. Pero sinisiguro namin hindi kami magiging mabait sa inyo pagkatapos ng gulong ginawa nyo rito sa sityo namin. Ano pong ibig niyong sabihin? Tama ng pagpapanggap na inosente. Sige na, ilabas na ang dalawang yan. Pilit na inilabas ng mga tanod ang dalawang dalaga. Nagpupumigla si Teresa habang umiiyak si Maria. Pilit na nagpapaliwanag na wala silang kinalaman sa kung anumang ibinibintang sa kanila. Leonor, sabihin mo sa mga to na inosente kami. Bakit nananahimik ka lang dyan, ha, Leonor? Ikaw ang nakakaalam ng totoo na mali ang binibintang nila sa amin. Huwag mo sabihin. Hindi makatingin ng diretso si Leonor sa dalawang dalaga dahil parang nakukonsensya rin siya sa kanyang ginawa. Pag-alis na mga yon ay galit siyang nilapitan ni Tia Nora at pinagsabihan. Nakatikim din siya ng malakas na sampal at masasakit na salita matapos maipagkanulo ang mga kaibigan. Lumabas ang ginang at nagtungo sa bahay ni John para humingi ng tulong. Naiwan namang naguguluhan si Leonor at litong-lito sa mga pangyayari. Ang lumang bahay na ginagamit bilang kulungan sa sityo ay amoy amag at kalawang na. Wala ring kuryente sa loob at tanging lampara lamang ang nagbibigay liwanag na tila mas lalo pang nagpapadilim sa paligid. Nakagapos sa magkahiwalay na pose sina Maria at Teresa. Kapwa pagod, gutom at nanginginig sa takot. Nakaabang si Kapitan Utan sa tapat nila. Hawak ang isang lumang itak. Habang nakapaligid ang tatlong tanod na may dalang yantok at lubid. Ayusin nyo na ang pagsagot, mga babae. Sino ang kasama nyo sa pagpatay kina Mang Bitoy at sa aso ko? Kap, wala kaming kinalaman. Pinaparatangan lang kami. Kung sino man ang nagsabi ng mga to sa inyo, wala siyang sapat na ebidensya laban sa amin. Nagkakamali lang po siya. Kasama nyo na mismo sa bayan nagsabi. Paanong hindi ako maniniwala? Si Leonor po ba? Siya po ba nagsabi sa inyo, di ba? Hindi po totoo mga pinaparatang niya. Kaya parang awa niyo na po. Pakawalan niyo na kami. Hindi kami mga aswang o mamamatay tao katulad ng iniisip niyo. At bakit naman ako maniniwala sa'yo, Aber? Nagsiselo siya, kaya niya nagawa to. Manahimik na kayo! Simula ngayon, ako na lang ang pwedeng magsalita. Magsasalita lang kayo kapag tinatanong ko kayo. Kundi, hahagupitin ko kayo ng mga aswang kayo. Matalimang tingin ni Kapitan Utan sa dalawang dalaga. Pagkalaon ay tumango siya kay Lando. Lumapit ang nasabing tanod at agad na hinampas ng yantok ang binti ni Teresa. Dahilan para mapasigaw ito ng malakas ang dalaga. Dahil doon ay lalong natakot si Maria at umiyak ng umiyak. Nagmakaawa siya sa kapitan.
Tila bingi yun na hindi sila naririnig. Kung ayaw niyong umamin, baka gusto niyong subukan kung gaano katagal yung makakayanan ng sakit. Napakasama nyo! Wala kaming kasalanan pero pinaparusahan nyo kami ng ganito. Tignan natin kung totoo ang sinasabi niyong wala kayong kasalanan. Ngumiti ang matandang Ginoo. Pagkatapos ay isinunod naman si Maria na hinampas ni Lando ng yantok. At hindi lang sa binti, kundi sa tagiliran din. Ang bawat hampas ay may kasamang insulto mula sa mga tanod na tila may sariling galit sa dalawang dalaga. Hindi nagtagal ay nagsugat at dumugo na ang mga balat nila sa paulit-ulit na paghampas. Iyak nang iyak si Maria sa sakit habang si Teresa naman ay galit na galit sa mga kalalakihan. Lalo na kay Leonor na pinagkanulo sila. Samantala, habang nagaganap ang pagpapahirap sa dalawang dalaga, si Tia Nora naman ay dali-daling nagtungo sa bahay ni John para humingi ng tulong. Desperado siyang lumapit kay John na noon ay nakaupo sa ilalim ng puno at tila walang nalalaman sa mga nangyayari. Nang sabihin niya ang nangyari ay kitang-kita ang galit sa mga mata ng Phil-Am. Hindi na talaga natuto ang mga tao no? Kaya pagbibigyan ko gusto nila, Aling Nora. Umuwi na po muna kayo at ako nang bahala. Ibabalik ko po sila ng ligtas. Pangako po. Sinunod nga ng ginang ang bilin ng binatang matipuno. Nang nasa bahay na siya ay naabutan niya si Leonor na tila nanlulumo pa rin. Tia, sorry po talaga. Nagawa ko lang yun dahil sa selos ko kay Jan. Isang malakas na sampal na naman ang iginawad ni Tia Nora sa pisngi ng binata. At sinabi niya rin na mas mabuti pa si John dahil handa itong tumulong para mailigtas sa mga dalaga. Samantalang siya ay ipinagkanulo pa ang mga kaibigan kahit na wala naman talaga silang kasalanan. Dahil doon ay tila natauhan si Leonor. Nagdesisyon siyang magtungo sa impilan para bawiin ang mga sinabi. Samantala, lumalalim na ang gabi pero patuloy pa rin ang pagtatanong at pagpapahirap kina Maria at Teresa. Halos mawala na sila ng malay. Ngunit pinipilit pa rin silang gisingin ng mga tanod gamit ang pagbuhos ng malamig na tubig. Ano? Bakit hindi kayo magpalitan nyo ngayon bilang mga aswang? Ipakita nyo sa amin ang totoong pagkatao at kulay nyo! Parang awa niyo na po. Mali ang mga binibintang niyo sa amin. Hindi po kami mga aswang. Pakawalan niyo po kami. Napanood ko na yung mga ganitong eksena. Kunwari magmamakaawa tapos kapag pinakawalan namin kayo saka nyo kami sasakmalin. Ha! Wag nyo kami mga pinaglololoko, no? Kapag nakawala ako rito, siguradong mananagot kayong lahat. Di lumabas din ang totoo. Ipakukulo ko kayong lahat. Ipapakulong? Baka ang ibig mong sabihin lalapain mo kaming lahat, aswang! Buwisit kayo! Pakawalan nyo kami! Hindi kami mga aswang! Sige mga kasama, Lando! Mahirapan pa ang mga aswang na yan hanggang sa ipakita nilang totoo nilang anyo sa atin! Nagpatuloy nga si Lando sa paghampas ng yantok at pagbuhos ng tubig sa dalawang dalaga. Hanggang sa biglang may isang malakas na hangin ang dumaan sa paligid. Sinundan ng tila ungol na nagmumula sa kawalan. Dahil dito ay napatigil ang lahat at napatingin sa kung saan-saan na parang nababalisa. Lumabas si Kapitan Utan upang tingnan kung may dumarating. At doon niya nakita si John sa mismong bukana ng himpilan na papalapit. Nakasuot ang binatang Phil-Am ng simpleng t-shirt at pantalon. Eksaktong kadarating lang din ni Leonor pero hindi muna siya nagpakita sa mga yon. Gumilid lang siya at nakinig sa kung anumang pag-uusapan ng dalawa. Magandang gabi po, Kap. John, anong ginagawa mo rito sa impilan? Sabi kasi ni Tia Nora, kailangan ng tulong ng mga kaibigan ko Anong ibig mong sabihin? Ang ibig kong sabihin, pakawalan niyo na si Maria at Teresa dahil hindi sila ang mga aswang. Sa isang kisap mata, bago pa makalapit si Kapitan Utan, napansin na niya ang kakaibang pagbabago kay John. Ang kanyang balat ay pumuti ng sobra, parang kandilang walang dugo. Ang mga mata niya ay nagniningning sa pagkapula. Pagngiti ay lumantad ang matutulis at mahahaba niyang mga ngipin.
Ang kanyang mga kamay ay biglang nagkaroon ng mahabang kuko na tila sing talim ng kutsilyo. Gulat na gulat si Kapitan Utan at ang mga taong naroon na nakakita. Lalong-lalo na si Leonor mula sa kanyang pinagtataguan. Doon niya biglang nakilala kung sino ang nasabing aswang. Ha? Siya yung aswang na palagi nagpapakita sa akin. Siya nga yun. Ano, Kapitan? Hindi niyo pa rin ba pakakawalan ng mga inosyenteng dalaga, ha? Kung ganon, ikaw yung aswang? Paano? Hindi ka pa rin ba naniniwala? Sige, patutunayan ko sa'yo. Sa isang iglap ay biglang tumalon si John patungo sa pinakamalapit na tanod at kinagat ito sa leeg. Isang malakas na tunog ng kalamnan na napupunit at buto na nadudurog ang pumuno sa hangin. Bumagsak ang tanod na walang buhay. Duguan ang bibig ni John habang nakangiting pinagmamasdan sina Kapitan Utan na gulat pa rin. Pakawalan niyo na si Maria Teresa. Sige na! Bago namin gawin yan, uhulihin ka muna namin. At talaga makikipagmatigasan ba kayo sa akin, ha? Mga kasama, magsilabas kayo rito. Nandito ang aswang. Si Jan ang pumatay kay Mang Bitoy at sa aso ko, pati sa iba pang mga hayop dito sa sityo. Tama ka, Kap. Ako nga. At gusto niyong malaman kung bakit ko pinatay si Mang Bitoy? Ang walang hiyang lalaking yun na akala ng lahat na mabait na magsasaka. Pero alam niyo bang ilang buwan na niyang ginagahasa ang sarili niyang apo? Nakita ko mismo, isang gabi, sa likod ng kanyang kubo. Doon ko napagdesisyon ng gawin ang nararapat. Ang tapusin ng kanyang maruming buhay. Anong ibig mo sabihin? Ngayon niyo sasabihin sa akin na karapat-dapat siyang mabuhay? Magsalita kayo mga taong bulag sa katotohanan. Katulad ng ginawa niyo ngayon. Ang mga inosenteng dalagang sinasaktan niyo ng walang basihan. Pero mismo nga kaibigan ng mga dalagang yun na nagsuplong sa kanila. Dahil doon ay napabaling ang tingin ni John sa pinagkukublihan ni Leonor. Nagulat ang binata na hindi kagad nakakilos. Hindi na siya nakapagtago dahil huli na ang lahat. Dahil sa mali niyong panghuhusga, ay nasasaktan niyo ang mga taong inosente. Napatras sa mga tao, nagulat at nagbulungan. Si Kapitan Utan ay natigilan at hindi malaman kung matatakot sa halimaw na nasa harapan niya. Pero umandar pa rin ang pagiging kapitan niya. Nag-utos siya sa mga kasama na umatake kahit alam nilang wala silang laban sa isang aswang na guwapang. Napakabilis ni John. Tumalon siya mula sa isang poste patungo sa bubong. At mula roon ay bumagsak sa gitna ng grupo ng mga lalaki. Tinadtad ng kanyang mahabang kuko ang sino mang malapit. Ang ilan ay tumalsik ang laman loob. Ang iba'y napugutan ng ulo. Ang hangin ay napuno ng amoy ng dugo at sigaw ng takot. Sinamantala ni Leonor ang kaguluhan. Pumasok siya sa loob at hinanap ang kinaroroonan ng mga kaibigan. Pagpasok sa isang silid ay nagimbal siya sa nakita. Si Maria at Teresa ay punong-puno ng galos at pasa sa katawan habang patuloy na pinahihirapan ni Lando. Mang Lando, tama na po yan! Nakakagulo na sa labas! Nandun na po yung totoong aswang na pumatay kay Mang Bitoy! Kinakalaban sila ni Kapitan Utan! Tulungan niyo po sila dun! Dahil doon ay dali-dali nga lumabas si Mang Lando para tumulong. Natigilan naman si Leonor habang pinagmamasdan ng dalawang kaibigan na halatang nahirapan ng gusto. Napayak siya at halos hindi makatingin sa mga yun dahil alam niya ang kanyang pagkakasala laban sa dalawang dalaga. Bakit mo ginawa sa amin to, Leonor? Hindi ko sinasadya. Pasensya na. Hindi sinasadya? Nakikita mo ba yung kalagayan namin ngayon dahil sa sinasabi mong hindi sinasadya, ha? Napakawalang hiya mo, Leonor! Nagtiwala kami sa'yo! Alam kong galit ka sa akin ngayon, Teresa. Pero hindi itong tamang oras para dyan. Pakakawalan ko muna kayo. Unti-unti na nga niyang kinalaga ng dalawa. At nang makakawala na, kahit masakit ang mga katawan ay inundayan pa rin siya ng sampal ni Teresa. Hindi porket pinakawalan mo kami rito, mawawala ng galit ko sa'yo. Hindi ko alam kung mapapatawad pa kita. Kahit nahihirapan ay hindi nagpaalalay ang dalawa sa paglabas sa kwarto. Sinundan lang sila ng tingin ni Leonor at nang nasa labas na silang lahat, ay doon na nga nila nakita ang ilang mga taong nakahandusay sa sahig at duguan. Eksakto na si Mang Lando ay hawak-hawak ng guwapang sa lieg na pilit pang kumakawag-kawag.
Naamoy ko matinding pagpapahirap na ginawa mo kay Maria at Teresa. Kaya paihirapan din kita ng gusto. Mas lalo niyang diniinan ang pagkakahawak sa leeg ng lalaking tanod habang inaangat ito sa ere. Pagkatapos, gamit ang isang kamay, ay hinigit niya ang kaliwang braso ni Mang Lando na may hawak na yantok hanggang sa maputol yun. Tumaga sa masaganang dugo na parang gripo at ang makita yon ni na Maria at Teresa ay napahayaw sila sa takot. Hindi lang doon natapos ang pagpapahirap na ginawa ni John sa tanod. Dahil gamit ang kamay ay tinusok niya ang tiyan nito hanggang sa tumagos sa likuran. Kasunod noon ay piniganan niya ang liig na tumunog pa ang paglagutok ng buto roon. Patay na humandusay ang kaawa-awang tanod habang ang lahat ay hindi makapaniwala sa kanilang nasaksihan. Wala na sana akong intensyon na gawin to eh. Pero pinairal mo pa rin ang pagiging mapagmataas mo, Kapitan Utan. Dahil dyan, ang kabayaran ng kayabangan mo ay ang buhay ng mga nasasakupan mo. Natigilan na si John sapagkat biglang sinunggaban ni Kapitan Utan si Maria at tinutukan sa lieg ng hawak niyang patalim. Hindi na nakalma ang dalaga dahil sa bilis ng pangyayari. Sige, ngayon mo ako subukan, aswang ka! Kapitan, ano bang ginagawa niyo? Inosente po si Maria. Kaya pakawalan niyo na po siya. Hindi siya inosente. Tama rin naman ang isinuplong mo, Leonor, dahil kaibigan nila ang aswang. Ibig sabihin nga nito salarin pa rin sila. Kapag hindi ka sumuko, aswang, papatayin ko tong kaibigan mo. Wag niyo pong gawin niyan, Kapitan. Pwede kong gawin to dahil ako kapitan ng sityo na ito. Nakakatawa ka, Kapitan Utan. Sa wakas ay inilabas mo rin ang tunay mong kulay. Isang matandang lalaki na walang pakialam sa kanyang nasasakupan. Isa ka rin mapagkunwaring nilalang. Kaya sinisiguro ko sa'yo na hindi ka nasisikatan ng araw ngayon. Kapag lumapit ka, papatayin ko ang babaeng ito. Lumayo ka na at lumayan mo ako. Ano ba nangyayari dito, ha? Teresa, magtago ka muna sa ligtas na lugar dahil baka puntirihin ka rin ni Kapitan Utan. Mamaya, malalaman mo rin ang totoo. Bakit ako makikinig sa'yo, ha? Matapos mo kaming ipagkanulo at akusahan ng hindi maganda? Isang tabi mo muna yung galit mo sa akin. Makinig ka muna para rin to sa kapakanan niyo ni Maria. Napaismid na lang ang dalaga at nagtago na siya sa ligtas na lugar habang sina Leonor, John ay hinarap si Kapitan Utan at tila hostage si Maria. Habang abala sa pakikipag-usap ang Ginoo, ay sinamantala nga ito ni Leonor. Sumunggab siya mula sa likuran at kinagat ng kamay ng kapitan. Nabitiwan noon ng patalim, kaya dali-daling nakatakas si Maria at kagad tumakbo palayo. Nagtungo siya kung saan nagtago ang kaibigang si Teresa. Pero mabilis na nakabawi si Kapitan Utan. Nakuha niya rin kagad ang patalim at iwinasiwas kay Leonor. Tinamaan ng binata sa magkaparehong kamay kaya siya napaatras. Akala nyo siguro porque may edad na ako makakaya nyo ako. Sinusuwag ko ang kalabaw ng kabataan ko. Kaya kahit aswang ka pa dyan, hindi mo ako basta-basta mapapabagsak. Sige, tingnan natin. Umatras lang sa isang gilid si Leonor at nanood sa gagawin ng dalawa hanggang sa magsimula na nga sila. Isang matinding banggaan ang naganap sa pagitan ni John at ni Kapitan Utan. Mabilis si John, ngunit matibay at sanay sa laban si Kapitan Utan katulad ng sinabi niya. Nang makuha niya ang yantok at bolo, ay ito ang ginamit niya sa pakikipaglaban sa aswang. Ngunit tila walang saysay ang mga yon sa balat ng halimaw. Sa gitna ng laban, tila napapaisip si Leonor kung kanino siya tutulong sa dalawa. Kay Kapitan Utan ba na nanakit sa kanyang mga kaibigan o kay John na kinakainisan at pinagsiselosan niyang aswang? Ay, bata! Sa halip na nakatunganga ka dyan, bakit hindi mo ako tulungan na puksain tong aswang? Alalahanin mong marami siyang pinatay na inosenteng hayop. Pati si Mang Bitoy na malapis sa tiyan Nora mo. Daig mo pa ang demonyo kung mangkudyok ng tao, Kapitan Leonor, kunin mo yung bakal at ihagis mo sa akin para matapos na tong laban. Madali ka, dahil kapag nagtagumpay tong aswang, siguradong kukunin niya rin sa iyo ang mga kaibigan mo. Makinig ka sa akin dahil totoo ba sila sabi ko? Dahil doon ay tila napaisip nga si Leonor.
muling nanumbalik ang pagkainis niya kay John. Ang mga pagsiselos na tuwing naagawan siya ng atensyon kina Maria at Teresa. Kung tutusin kasi, tila mas malapit pa ang mga kaibigan niya maging si Tia Nora sa binatang aswang. Dahil doon ay dali-dali niyang dinampot ang bakal na may tulis sa dulo at nagsalita ng tingin kina Kapitan Utan at John. Ihagis mo na rito! Ano bang hinihintay mo? Oo, galit na galit ako sa iyo, John. Dahil naaagawan mo ako ng atensyon mula sa tiya ko at pati na rin kay Maria at Teresa. Pero hindi na ako gagawa ng isang bagay na pagsisisihan ko. Tinapon niya ang nasabing bakal sa likuran kung saan mas malayo kay Kapitan Utan. Dahil doon ay nagngit-ngit sa galit ang Ginoo, kaya tumakbo siya para kunin yon. Pero sinunggaban na siya ng gwapang. Gamit ang matatalim na kuko, ay tinusok ng binatang aswang ang kapitan sa tagiliran at malakas siyang napahiyaw. Sinunod-sunod na niya ang pag-atake at hindi na hinayaang makapalagpa ang Ginoo. Pagkatapos, gamit pa rin ang matatalim na kuko, ay pinutol niya ang ulo ni Kapitan Utan. Gumulong-gulong ito at tumigil sa tapat ni Leonor na gulat sa nasaksihan. Ilang saglit pa, ay lumapit si John sa kanya at seryosong pagmumukha kaya hindi kaagad siya nakakilos. Huwag kang lalapit sa akin! Diyan ka lang! Hindi ba sinabi ko sa iyo na hindi pa tayo tapos? Anong gagawin mo sa akin? Isusunod na kita sa kanila. Napapikit na lang si Leonor nang iambana ni John ang kanyang matatalim na kuko. Pero mabuti na lang ay lumabas si Maria at Teresa at dali-daling lumapit kahit na nahihirapan. Pakiusap! Wag! Bakit mo ako pinipigilan, Maria? Hindi bang lalaking yan ang dahilan kung bakit kayo nasugatan ng ganyan? Ayoko mang sabihin to dahil galit pa rin ako kay Leonor. Pero hindi ko kayang mawala siya sa amin dahil kaibigan namin siya. Sa kabila na nagawa niyang hindi maganda, mas marami pa rin naman ang magandang bagay na naitulong niya sa amin. Ito lang ang ganti ko! Isang malakas na sampal ang iginawad ni Teresa sa kanang pisngi ni Leonor. Sinundan naman yun ni Maria sa kaliwang pisngi at pagkatapos ay saka sila nagtawanan habang ang binata ay sakit na sakit. Napaismid na lang si John na unti-unti nang bumalik sa pagiging tao at namula pa ang dalawang babae dahil nakita ang kanyang kahubaran. Kinabukasan, mabilis na lumaganap sa buong sitio ang pangyayari. Pero dahil sa walang nakasaksi, kaya nanatiling misteryo ang nangyari sa pagkamatay ni na Kapitan Utan, Lando at ng iba pa. Tanging sina Maria, Leonor, Teresa at John lang ang nakakaalam ng totoo. Lumipas pa ang mga araw. Pagbalik nila sa Maynila, ay naging kaibigan na nga talaga nila si John na ibinahagi sa kanila ang sikreto ng pagiging guwapang. Ayon sa binatang Phil-Am, tuwing taon daw talaga ay nagpupunta siya sa mga probinsya para bigyan ng leksyon ng mga taong gumagawa ng hindi maganda katulad ni Mang Bitoy. Sa kabilang banda, paulit-ulit na inihingi ng tawad ni Leonor ang nagawa niya, na siyang naging dahilan kung bakit nga napagbintangang aswang ang mga kaibigan niya. Wakas,